Taong 1892, ipinatapon si Dr. Jose Rizal sa Dapitan, isang tahimik na bayang malayo sa Maynila, malayo sa gulo, ngunit malapit sa kanyang puso ang layunin. Na manalay kini Dr. Rizal at malaking karapatan ng umayos ng Dapitan ng walang pahintulot. Ito ang kapalit ng kapayapaan, tatanggapin ko. Marahil dito sa lugar na ito, maaari ako maglingkod. Mula noon, nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay, hindi bilang bilanggo, kundi bilang tagapagturo at tagapaggaling. Boss, kayo po ba si Rizal? Narinig po namin na marunong po kayo manggamot. Oo, marunong din ako manggamot. Pero hindi ko lahat ng ginagawa. Sa ilalim ng mga puno, may isang maliit na silid-aralan kung saan doon tinuturuan ni Rizal ang mga bata. Mga bata, tandaan niyo, ang pinakatalinuhan ng isang tao ay hindi nasusukat sa grado, kundi sa kabutihan ginagawa ninyo sa kapwa ninyo. Ginoo, bakit mo kayo nandito sa Dapitan? Dahil minsan, kailangan lumayo ang isang tao upang makakita ng mas malalim na katotohanan. Ginoo, gusto ko po maging katulad ninyo, marunong manggamot, mabait at magkabayan. Kaya mo yan, anak. Simulan mo sa pag-aaral at sa pagmamahal sa kapwa. Sa mga simpleng aralin, hinubog ni Rizal ang isipan ng kabataan at sa bawat tinig ng pasasalamat, natagpuan niya ang tunay na kapayapaan. Magandang araw po, Dr. Rizal. Ako po si Josephine Brackett at ito naman po si Ginoong To. Narinig po namin na ikaw ay isang magaling na manggagamot. Maligayang pagdating sa Dapitan, ano po ang inyong nararamdaman ng Ginoong Topher? Halos hindi ko na po makita ang paligid at umaasa po ako na kayo po ang magbibigay liwanag sa aking mga mata. Gagawin ko ang aking makakaya. Salamat po, Doc. Sa unang pagkikita pa lang, dama ko na ang kabutihan ninyo. Ang kabutihan ay tungkol hindi katanya. At doon, sa gitna ng katahimikan ng Dapitan, nagsimula ang isang pag-ibig na haharap sa mga pagsubok. Ngunit dumating ang araw ng paalam. Tinawag mula si Rizal pabalik sa Maynila at nagsimula ang kanyang huling paglalakbay. Jose, aalis ka na ba talaga? Oo, mahal ko. Tinatawag ako ng tungkulin ko. Huwag mo akong kakalimutan. Paano ko makakalimutan ang babaeng nagturo sa akin ng pagmamahal? At sa huling paalam na iyon, ang Dapitan ay muling nanahimik, ngunit naiwan dito ang alaala ng isang bayani, isang guro at isang minamahal. Sa Dapitan, natutong magmahal si Rizal, sa bayan, sa kapwa at sa isang babae. At sa pag-ibig na iyon, natagpuan niya ang tunay na kalayaan.